Kung matagal ka na pong kasali sa Pi Network, malamang nararamdaman mo rin ang panghihina ng loob dahil po sa patuloy na pagbagsak ng presyo ni Picoin. Sa kabila ng lahat ng hype noong una, ngayon ay bumaba na po sa halos 0.58 ang presyo ni Picoin at may posibilidad pa pang bumaba ito ng hanggang 0.30. Yan, ayon po sa mga ilang analyst. Pero teka, may mga community members, kabilang na po ang isang Pi node runner na si John Lang na nananatiling bullish o siya po ay nananatiling bullish o positibo pa rin sa kinabukasan ng Pi Network. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nananatiling tiwala ang ilang mga eksperto dito kay Pi Network kahit bumabagsak ang presyo ni Picoin ng todo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Unahin muna natin ang katotohanan. Ang presyo ni Picoin ay patuloy po na bumabagsak. At mula po sa dating pag-asa na aabot ito sa dollar o higit pa, ngayon ay pababa ito sa presyong 0.30. At meron po tayong ilang mga pangunahing dahilan kung bakit. Una ay wala pang full open mainnet pa rin. Yan, hanggang ngayon ay wala pa rin. Kaya marami pong exchanges ang hindi pa rin officially sinusuportahan ang Picoin. Pangalawa, meron po siyang delayed na KYB. Yan, delayed ang kanyang KYB approvals para sa mga community-based projects. Dahil dito ay marami pong developers ang nadi-discourage na gumawa ng dApps o projects sa ecosystem ni Pi. At syempre, nandiyan na rin ang kawalan ng liquidity o daloy ng funds sa market ni Picoin. Pero kahit ganito po ang sitwasyon ay hindi pa rin sumusuko ang buong community ni Pi Network. Ngayon ay kilalanin naman po natin itong si Ginoong John Lang. Ayan. Ano po ang kanyang sinasabi dito? Isa po sa mga aktibong miyembro ng Pi community ay itong si Ginoong John Lang. Isa po siyang node runner ng Pi Network. Kamakailan lamang ay nag-post po siya sa X, dating Twitter, kung saan ay ipinaliwanag niya na kahit bumabagsak ang presyo ni Picoin, marami pa ring positive developments behind the scenes. Ayon sa kanya, ang PiCore team ay patuloy na nagtatrabaho sa mga importanteng project na hindi pa agad nakikita ng publiko. Gumagawa raw po sila ng meticulous o masusing pagbuo ng infrastructure ng buong network. Ang development ay hindi po madali at kailangan daw natin ng pasensya. Sabi niya, guys, be patient with the PiCore team. Ayan, guys, be patient with the PiCore team. They keep working, building behind the scenes. Their task is not easy. Ayan. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng PiCore team sa likod ng camera? Ayan. Kaya may mga technical updates na inilabas ang PiCore team kamakailan. Isa na po rito ay ang mga bagong guidelines para sa developers na gustong gumawa ng apps sa loob ng Pi Network. Kaya meron pong ilang mga technical conditions dito. Una ay ang mobile first approach. Ibig pong sabihin nito ay ang mga apps ay dapat optimize para sa mobile use. Pangalawa ay ang KYC requirements. Lahat ng developers ay kailangang dumaan sa Know Your Customer process para sa transparency at saka security. At ang pangatlo ay ang value exchange integration. Ang bawat app na itatayo sa Pi Network ay kailangang may paraan para magkaroon ng value exchange tulad po ng mga minigames, virtual goods at saka decentralized services. Bukod dyan, may mga update din tungkol sa Pi domain auctions. Umabot na raw po sa 200,000 ang bids na isang sinyalis ng pagtaas ng on-chain activity. Ngayon may iba pa bang solusyon na inihahain ang community? Ayan. At ayan, ayon po sa ilang suggestion ng community, mga community members ng Pi Network, meron pang dalawang posibleng solusyon. Ayan, una ay ang Picoin burn proposal. Ayan, ang pagsusunog. Ayon po kay Dr. Altcoin, kailangan pong sunugin o i-burn
ang bilyong Picoins na nasa foundation wallets para bumaba ang supply. Kapag lumiit ang supply, posibleng tumaas po ang value ng coin in the long run. Yan. Pangalawa ay ang community-driven liquidity pool. Yan, na-content po natin yan sa nakalipas na balita. Isang anonymous na member na gumagamit ng pangalang Satoshi Nakamoto. Siyempre, hindi po siya yung original na BTC creator. Yan, ginagamit na lamang niya yung pangalan ni Satoshi Nakamoto. Yan, siya po ay nagsuggest ng isang decentralized strategy kung saan ang community mismo ang magpupool ng funds para bumili ng Pi bawat buwan. Ang goal po nito ay stabilize ang presyo ni Picoin sa pamamagitan ng consistent demand. Ayan. Ngayon ay ano po ang dapat gawin ng mga Picoin holders ngayon? Ayon po kay Ginoong John Lang, never sell your Pi cheap. Ibig sabihin ay wag daw po tayong magpanic at magpanic sell. Ayan, wag daw po tayong magpanic sell dahil sa mababa lang ang presyo ngayon. Ang market po ay cyclical, may bullish at saka bearish phases. Hindi ibig sabihin na habang buhay, hindi po ibig sabihin na habang buhay nang mababa ang presyo ng Picoin. Kung naniniwala po tayo sa vision ng Pi Network at gusto po nating maging bahagi ng long-term growth nito, ang pinakamainam na gawin ngayon ay ang maghintay at mag-obserba. Pero syempre, depende pa rin ito sa ating risk tolerance at saka personal na financial strategy. At ayan, alamin naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan, malaki po ang potensyal ng Pi Network kung ito ay magiging successful. Ayan, at ang tanong ay bakit? Una, libre nating namina ang Picoins gamit lamang ang ating cellphone at wala pong puhunan. Pangalawa, ang mass adoption po ng mobile-based blockchain apps ay swak sa mga bansang developing tulad po ng Pilipinas. At ang pangatlo, kung magiging legit at matatag ang ecosystem ng Pi Network, maaaring maging source of income ito sa future o sa hinaharap, lalo na sa mga mahilig sa play-to-earn games, freelancing o microservices na gumagamit ng Picoin bilang bayad. Pero sa kabilang banda, kung hindi po matutuloy ang mga plano ng Picore team at hindi maayos ang governance, pwedeng mauwi po sa wala ang ating efforts. Kaya critical po ang tamang timing, tamang impormasyon at saka tamang decision making. Arayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay nakikita ko ang potensyal naman ng Pi Network. Lalo na kung matutupad ang pangako nila ng isang accessible at saka scalable blockchain ecosystem. Pero hindi po sapat ang pangako lang. Kailangan po ng aksyon, transparency at saka community engagement. Kung talagang nagtatrabaho po ang Picore team behind the scenes, mas maganda kung mas regular at saka open ang kanilang communication. Hindi po sapat ang blind faith. Yan, yung kailangang may evidence na based sa optimism. At para sa atin ng mga holders or Picoin holders, ang tamang tanong ay hindi ba tayo maghintay at ayan. Ang tanong ay handa ba tayong maghintay at magtiwala habang walang kasiguraduhan? Kung oo, gawin natin ng may strategy. Kung hindi ay alamin natin kung kailan ang tamang exit point. At sa kabuuan, ang Pi Network po ay isang high risk, high reward na project. Kung totoo ang sinasabi ng Picore team at kung magtatagumpay ang kanilang mga initiatives, pwedeng maging isa po ito sa pinakamalalaking success stories sa crypto space. Pero kung pag hindi, isa lang itong paalala na sa crypto walang kasiguraduhan kundi ang pagkatotoo. At ayan mga ka-crypto, sana ay nakatulong ang video na ito para mas maintindihan po ninyo ang kasalukuyang kalagayan ng Pi Network at kung ano po ang pwede nating gawin bilang mga crypto investors at traders ni Picoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.